napakaganda po yung pangalawang topic. It's about God's way of prosperity. No? Hindi po ito prosperity gospel, ah. It's a God's way of prosperity. So ang lesson po na ito ay marami po tayong makukuha po dito na kaalaman, knowledge and understanding kung paano ba yung way ng Panginoon na magkaroon po ng prosperity po sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi lamang po sa financial, sa lahat po ng bagay na binibigay po ng Panginoon. Sabi dito, you will learn how not to be covetous. Yung covetous po, yung kinukuha mo po yung hindi po dapat sa iyo. At nag-aasam-asam ka ng mga bagay na hindi naman dapat, na hindi sa iyo, gusto mong magkaroon ka. No? Sabi niyan, God wants you to prosper using godly principle. You will learn in this lesson. Yung godly principle po kung paano po tayo prosper ng Lord. So una, ang godly principle na binigay ng Panginoon is prospering God's way. Ano ba yon? Nakasulat po ito sa Proverbs chapter 28 verse 19. Sulat po natin Proverbs 28 verse 19. Sabi niya, he who tills his land will have plenty of bread, but he who follows frivolity will have poverty enough. Frivolity po, ito po yung kalukuhan, no? Kung sino po yung nagpa-follow sa kalukuhan, ay talagang magkaroon po siya, mahihirapan po talaga siya. So he who tills his land, yung gumagawa po, faithful po siya sa pagtanim ng kanyang bukid, ay magkakaroon po siya ng plenty. Magkakaroon po siya ng maraming pagkain po na ibigay po ng Lord sa kanya according to the promises of God. Sabi dito sa Proverbs 28:19, ang tao daw na laging nabubungkal ng kanyang pananim at sa kanyang lupa at nagtatanim, magkakaroon talaga siya ng tinatawag na prosper na life. Magkakaroon, lalo-lalo na pag ang pananampalataya niya po ay faithful po siya sa ginagawa niya. Meaning, his enthusiasm, yung kanyang love doon sa ginagawa niya, ay talagang bibigyan siya ng Lord ng tinatawag na prosperity, magkakaroon po siya ng plenty. Pero ang isang tao naman na nagpa-follow po doon sa kalukuhan, no? Nagpa-follow sa empty, worthless, nagpo-pursuit sila po ng fantasy, yung worthless people. No? Puro kalukuhan na lang yung na naisip po nila. Yung mga tao na yon, ang kanila pong sinusundan ay walang patutunguhan. No? Ang sabi po ng Panginoon. Pag minatuloy po natin yung Proverbs chapter 28 verse 20, sabi doon, a faithful man will bound with blessings, but he who hasten to be rich will not go unpunished. May mga tao kasi po na yung isang tao daw, sabi ng salita ng Lord, ang tapat na tao, magkakaroon po talaga siya ng maraming blessing. Pero yung tao na nagmamadali na yumaman, sabi doon, nagmamadaling yumaman, ay talagang hindi po siya matutuloy po. Ang sabi ng Lord, ang taong nagmamadali na yumaman will not go unpunished. Talagang ipapunish po siya ng Lord. Bakit po? Sabi doon, a person who stays steady and faithful will prosper. Steady po, constant. No? Ang isang tao na constant, faithful po siya. Talaga pong faithful siya sa Diyos, yung tao na yon, bibigyan po siya talaga ng blessings. Sa mga blessing na ito ay napakarami. At marami po itong tinatawag dito, marami pong nakasulat po sa Bible, katulad na lang po ng Philippians 4:19. Pag binasa po natin, Philippians 4:19, basahin po natin sa Tagalog, sabi niya, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. So lahat ng ating pong pangangailangan ay ibibigay talaga ng Diyos as long as we are faithful children of God. So ito po yung sabi po ng Panginoon. So pangalawa po, ang
prospering God's way and covetousness versus contentment, no? Ang covetousness. Yung covetousness yung kinukuha mo yung hindi dapat sa iyo at ninaasa mo pa yung mga bagay na hindi po dapat sa iyo. According sa Hebrew 5, Hebrew 13, no? Hebrew 13 verse 5, sabi doon, basahin po natin. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Sa 6, sabi nun, we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid, what can man do to me? So sabi ng Lord, ito po yung pangako ng Lord. Sabi niya, keep your life from the love of money and be content with what you have. Kasi po, yung isang tao po na mayroong covetousness, yung kanyang puso, no? Lahat na makikita niya po na magaganda, lagi po siyang naiinggit, gusto niyang magkakaroon po siya ng mga bagay na yon, which is not the way of God's na gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos na ang isang tao, kung anong ibigay ng Diyos sa kanya, ay maging kontento po siya. One of the example po si Paul, no? Si Paul talaga, ang sabi doon ni Paul, sabi niya, he learned how to be content, whether mayaman po siya or makaranas po siya ng plenty, makaranas po siya ng taghirap. Alam niya po yung bagay na iyon, ang sabi niya, I can do all things through Christ who strengthened me. Binibigyan po siya ng Diyos ng strength para po magawa niya po yung bagay na iyon. Sabi niya, kahit wala po akong makain, I will be content. May makain man ako, I will be content of what I have. Hindi po siya gagawa po ng kasamaan. Kasi po yung covetousness ay matindi po ito. Matindi po ito na kasalanan po, yung covetousness. May mga tao din na hindi nila pagmamay-ari yung isang bagay or palagay natin yung lupain, ay pilit nilang kinukuha at kinukuha po nila ito yung kanilang gusto, yung mga neighbors property nila. So nalagay din sa commandment ng Panginoon doon po sa Exodus, no? Pag nabasa po natin yung Exodus chapter 20 verse 17. Tingnan po natin Exodus 20 verse 17. Sabi niya doon, you shall not covet your neighbor's house, no? You shall not covet your neighbor's wife, or his manservant or maidservant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Ito po yung sabi ng Lord. Hindi po natin dapat, no, i-covet po, or hindi po natin dapat po na abutin or kunin yung mga bagay na nasa neighbor po natin, dahil ito po ay nakasulat po sa salita po ng Diyos. So according to the word of God, ang covetousness ay isa po siyang parang nagkakaroon ka po ng idolatry, yung covetousness. Nagiging idolatry mo na po, nagiging idol mo na. Yung puso mo ay lagi pong nakatuon po doon sa mga bagay na nasa neighbor mo. Yung iba nga, yung may sinasampol sila, pag bago yung TV ng kapitbahay, gusto mo rin magkaroon ng TV na ganun or lakihan mo pa, no? Nagkakaroon po ng competition, no? So covetousness at ang mga bagay na yun ay gustong-gusto mo makuha, inaasam-asam mo talaga na gustong makuha. So this is not the way of God's way of blessing. Ang gusto ng Lord ay maging content po tayo, at kung anong ibigay ng Lord, yun po yung ating pong pasalamatan sa Diyos. Great, sabi doon sa covetousness versus contentment, is the greed and impatient lead to covetousness and pride of life. Nagkakaroon din po ng pride yung isang tao. Pagkaroon na po ng pride ng isang tao ay wala na pong humility. Pag wala na pong humility, doon na po nagkakaroon po yung isang tao po na hindi siya magpapakumbaba at gagawin niya po yung kanyang gusto. So ang greediness or covetousness, meron din pong impatient mixed with greed, has produced an in-depth society greater than in history of the world. Alam niyo po, yung isang tao may spirit of covetousness po siya,
talagang gusto niyang abutin yung kanyang pangarap, gagawin niya po yung lahat kahit masama ito, kahit anong by hook or by crook, kailangan niya maabot yung mga bagay na ito kahit ginagawa niya po yung kasalanan or kasamaan. This is what we call the covetousness. Gustong-gusto niya makuha yung mga bagay na gusto niya kahit na baon na po siya sa utang, kahit ano pang mapahiya siya, wala na po ito sa kanya, kailangan niya pong makuha yung mga bagay na yon. Dahil po may spirit po siya ng covetousness. Sabi doon, a deep demolish is when you pay it off and when it is written off by the company. Yung mga utang po natin, mabayaran po natin. Ito po yung dapat natin gawin. Kasi po yung mga utang po natin, kailangan natin bayaran, no? Sabi nga doon sa Psalms, pag hindi mo daw binayaran yung utang mo, ikaw ay magiging isang wicked person. Oh, nakasulat po yun sa Psalms. I think sa Psalms 37, 37 verse 21, no? Ang hindi po nagbabayad ng utang ay masama, no? Sino may mga utang diyan? Bayaran niyo ng utang niyo. Baka may utang kayo diyan. So, bayaran niyo ng utang niyo. Kasi sabi ng Lord, sa Psalms 37 verse 21, no, bayaran po natin yung mga atraso natin na kailangan mabayaran po natin ito. Basahin ko lang po ang Psalms 37 verse I believe that is 21. Nilista po ako doon. Sabi niya, ang masama ay humihiram, sabi doon, at hindi nagsasauli. No? Baka may hiniram kayo dyan na gamit, hindi nyo na sinuli. So kailangan isuli po natin ito. Pero sabi niya, ngunit ang matuwid ay naghahabag at nagbibigay. Ito naman yung mga matuwid po. Ay mahabagin talaga yung matuwid at mapagbigay po sila. Pero kailangan po kung may mautang po tayo, kailangan po ay ibalik po natin ito. Kailangan bayaran po natin ito. Otherwise, pwede po tayo magsabi sa utangan natin, pasensya na, hindi na kita mabayaran. O baka ibigay niya na lang ito sa iyo. Amen? Baka So ito po yon. So covetousness ay napaka-wide po ito kasi maglilid po ito sa destruction ng isang tao. Once ang isang tao mayroon na po siyang spirit of covetousness, hindi nagpapakumbaba, pag siningil po siya ng kanya, halimbawa may utang siya, pag siningil mo siya ng utang, siya pang may ganang magalit. Siya pa yung magagalit po. Kasi ayaw niya ng bayaran. So ito po yung ano. The third one is God's way of prosperity. Ano ba yung way ng prosperity? God's way of prosperity po ay talaga pong nasusulat po ito. It is according to the Word of God. It's not according sa tao po. Ang God's way of prosperity. Nakasulat po kailangan according to the Word of God. Paano ba mag-prosper ang Panginoon? Ito po yung napakatindi at napakaganda kung paano po mag-prosper ang Panginoon. So hindi na po tayo lalayo. Ang prosperity ng Lord actually nandyan po sa kanyang salita. Wala na pong kaparaanan. Ang prosperity ng Lord is in His Word. Doon pa lang po sa Joshua chapter 1. Joshua chapter 1 verse 8. No? Pag binasa po natin, ang prosperity ng Lord nandoon na. Sabi niya, do not let this book of the law depart from your mouth. Sabi doon, i-meditate natin ito day and night so that you may be careful to do what is written in it. Then you will be prosperous and successful. So unang-una, yung salita po talaga ng Lord. Sabi niya, pag i-meditate mo ito, yung mga salita ng Lord, yung mangyayari sa iyo day and night, kung i-meditate mo, maging obedience ka nito, ang resulta po nito, sabi niya, then you will be, sabi niya, you will be prosperous, no, sa lahat ng bagay. At sa mga plano natin ay magkaroon pa po tayo ng mga successful sa plano po natin sa buhay. So, unang-una, it's God's way of prosperity according to His Word. Joshua 1:8 until 9 yata po yan. Sabi niya, and nakasulat din po sa Exodus 23 verse 25. Ito po yung mga word of God na kung saan pinoprosper po yung mga tao. Tingnan niyo po,
Unang-una, sabi niya, yung Word of God, pag binasa mo ito at i-meditate mo ito, magkaroon ka po ng prosperity. Magkaroon ka ng prosperity and successful sa lahat mo ng mga plano mo. Sabi doon sa Exodus 20:25, sabi niya, worship the Lord your God and His blessing will be on your food and your water. Sabi niya, mag-worship ka sa Panginoon, sumamba ka sa Diyos. So pangalawa, ito po yung critical po ito. Una, sabi niya, mag-meditate ka ng Word of God. Pangalawa, sabi niya, mag-worship ka sa Diyos. Worship the Lord your God and His blessing will be on your food and water. Meaning yung pagkain mo at ang inumin mo, hindi niya pagkukulangin. Ibibigay niya ito. Sabi niya, I will take away sickness from among you. Lahat pa ng sakit karamdaman, kukunin pa ng Lord. So unang-una sa prosperity, kasi po yung isang tao, pag sinabi mong prosperity ang kanyang buhay, successful siya sa kanyang buhay, yung mga blessing ng Lord ay umuulan po sa kanya. No? Umuulan po sa kanya. So una, meditate the word, read the word, meditate the word. Pangalawa, worship the Lord. No? I-worship po natin siya kasi yung mga blessing po ng Lord ay nandoon. Yung mga pagkain po natin, hindi tayo pagkukulangin ng Lord. Ang sabi din po sa Proverbs, no? Proverbs chapter 19:21, no? Sabi niya, many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. So, yung mga plano po natin, napakadami po natin. I believe, bawat isa po sa atin, pumunta po tayo ng abroad, may mga plano po tayo sa buhay, magkaroon ng bahay, no? Umangat po yung buhay po natin, gumanda po yung financial status po natin. Ito po yung unang-una po natin na direksyon ng buhay natin or goal natin bago po tayo pumunta dito ng Saudi Arabia kasi may mga dreams and plans tayo. Pero sabi ng Lord, yung mga plano po natin sa puso po natin, yung Diyos pa rin po, ang purpose niya yung mag-prevail. Kaya po umatin po tayo ng Bible study dahil hindi lang po tayo pumunta dito, yung goal natin na pumunta sa Saudi, magkaroon po ng finances, no? Ay magkaroon din po tayo, sabi niya, yung purpose ng Lord nag-prevail po sa atin. Meaning yung purpose ng Lord, nandito na po tayo nagba-Bible study. Amen? Ito po yung purpose ng Lord. Hindi lamang po yung trabaho, hindi lamang po kumita ng pera, but ang purpose ng Lord nag-prevail sa atin na magkaisa po tayo at ngayon nagba-Bible study po tayo. Amen po ba? So sabi doon sa Psalms din, chapter 37, verse 4, sabi niya, delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart. No? Lahat po ng pangarap mo, as long as you give it to the Lord, ibibigay po ng Lord ang iyo pong kagustuhan na hingin mo po sa ating Panginoon. And even sa Deuteronomy 18:18, tandaan niyo po ito, Deuteronomy 18:8. No? Sabi niya, ang Diyos ay nagbibigay po ng ability, no? Ability po sa atin na mag-produce po ng wealth. Sabi niya, he is to share equally in their benefits even though he has received hindi po. Deuteronomy, I believe this Deuteronomy 18 po or 8:18. The Lord gave us the ability to produce wealth. Kayang-kaya po ng Lord na binigyan po tayo ng ability na mag-produce po ng wealth po sa ating buhay. Nakasulat din po sa Jeremiah 29:11. Ano po ba yung Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you. Sabi ng Lord, alam ko yung mga plano ko sa iyo. For I know the plans I have for you, declares the Lord. The plans to prosper you, not to harm you. The plans to give you hope and the future. Amen? Pasukan po natin ng Malakay 3:10. Kala nyo, di papasok yung Malakay 3:10? Papasok po yung Malakay 3:10. Malakay 3:10, ito po yung blessing ng Panginoon. Papasok po yung Malakay 3:10. Alam niyo naman po yung Malakay 3:10. Ano ba yung Malakay 3:10? Basahin po natin para at least may reference po tayo. Kasi po ito a blessing po ng Panginoon ito. Kasama po ito, no? Ay matinding blessing pa ng Lord. Malakay 3:10, sabi doon, basahin po natin. Praise God.
11. Sana ba ako? 10. Sabi niya, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, sabi ng Panginoon. Itesting daw natin ang Diyos sa ganitong pagbibigay. Sabi niya, pag tinest mo ang Diyos, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven. Meaning, pag nagbigay po tayo sa Diyos sa kanyang ministry, no, i-multiply po ito ng Lord. Bibigyan po tayo ng mga blessing that you cannot be counted. No? Hindi po natin ma-count. Kaya po, huwag kayong mag-alala sa binibigay po natin sa church, binibigay po natin na tulong po sa ministry ng Panginoon. Binabalik po ito ng Lord, dubli-dubli po. Huwag lang po tayo mag-stop sa pagbibigay sa Panginoon. We have to continue to support the ministry of God. Dahil pagdating ng araw po, i-reap po natin ito, aanihin po natin ito. Not only po sa ating ngayon, in the presence, but also in the future. Malay mo yung mga pamilya mo, yung mga anak mo ay i-bless ng Panginoon at magkaroon na po ng prosperity. It's not about prosperity gospel, but it's also include the prosperity of your spiritual, prosperity of your financial, prosperity of your physical health. No? Lahat po at ang mga dreams ang plano mo po ay unti-unting ibibigay ng Panginoon. Hindi lang po natin alam, but si Lord ay wino-work out niya po ito. Amen? So malakay written, tandaan po natin yon. Pasok po natin yung nakalagay yung Proverbs 21:5, sabi dito, the plans of the diligent lead surely to plenty. Meaning kung diligent ka po talaga, nagpaplano ikaw na diligent, at ang diligent person kasi na nagpaplano ay binibigay niya po ito kay Lord. Pinipresent niya kay Lord yung mga plano niya. Kaya po magli-lead siya po into plenty. Dadami po ito, magmumultiply po ito. According din po sa Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes one rich. No? Yayaman po kasi pinagpapala po ng Diyos. And He adds no sorrow. No? Wala po itong kapighatian, yung pagpapala ng Lord. Pero kung may kapighatian, yung mga blessing ay hindi galing sa Panginoon na mga blessing yun. No? Ang sabi dito, Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes one rich, and he who adds no sorrow with it. No? And even sa 3 John, sabi niya, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prosper. So hindi lamang po yung prosperity sa finances. Sabi niya, it's prosperity sa lahat po ng aspeto ng buhay ng isang tao. Yung sinasabi nila from the top of your head to the soles of your feet, kasama na po yung pamilya po natin, bawat pamilya po natin. And even sabi niya, sa Matthew 6:33, sabi niya, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So unahin po daw natin isik ang Diyos, no, ang kanyang katuwiran, which is Jesus Christ, ang kingdom of God, which is Jesus Christ, na makapunta po tayo sa kaharian ng Diyos. Unahin po daw natin ito, but seek first the kingdom of God and His righteousness, at lahat ng bagay na kailangan po natin, i-add ng Panginoon po sa atin yun. Amen? Last verse, sabi niya, Isaiah 48 verse 17. No? I am the Lord your God, who teaches you to profit, who leads you by the way you should go. Sabi niya, ako ang iyong Diyos, Isaiah 48:17, no? Ako ang iyong Panginoon, Diyos, na nagtuturo sa iyo na magkakaroon ka ng profit at nagli-lead sa iyo kung saan ka pupunta. No? Assurance po yon ng Lord na ibinigay po sa atin. Na ang blessing po ng Lord, yung prosperity, prosperity sa financial, prosperity po sa spiritual, prosperity sa health, even prosperity sa ministry, ay nangdoon po sa salita po ng Diyos. Be a doer of the Word of God. Kailangan gawin po natin ito. At nagpapasalamat po tayo sa Diyos na ang mga promises niya dapat po natin i-claim. I-claim po natin ito. Huwag po natin pabayaan. Kailangan i-claim po natin ito. Kailangan kahit pwede natin i-declare po ito sa ating buhay, that the Lord will prosper me,
mag-pray or mag-declare ka sa tuwing prayer mo sa umaga sa gabi, the Lord will bless me, the Lord will prosper me, the Lord will protect me. Lahat po 'yon i-declare mo sa buhay mo po or sa buhay po natin, at it will be manifest. Kasi po ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, life and death is in the power of tongue. Sabi niya, ang buhay ay kamatayan ay nakasalalay doon po sa may kapangyarihan po yung ating pong dila. So kung ang iyong dila ay laging nagsasabing, the Lord will prosper me, the Lord will protect my family, me, and the Lord will shine His face upon us, talagang mangyayari po yon. Kaya yung mga pangarap mo o mga dreams mo, isang guni po natin ito sa Diyos. Kasi sabi kanina ng Lord, lahat ng mga plano mo, kailangan isang guni mo sa Diyos. According sa Proverbs 4, 3, 4, 5, sabi doon, na trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. No? Whatever you do, acknowledge Him and He will direct your path. Lahat po ng ginagawa daw po natin, i-acknowledge po natin ang Diyos at i-direct po tayo ng Diyos into the life, into the changing life, para po magbago po talaga ang buhay po natin. Amen? So praise the Lord. My question po dito, pwede nyo na pong i-open po yung inyo pong mga microphone. No? May question po dito kasi kailangan po malaman po natin sa discussion po natin. May question po. Sabi niya, nagkaroon ba or was there a time you followed yung mga kalukuhan? No? May time ba na ikaw ay nag-follow sa mga kalukuhan regarding po sa iyo pong mga plano or sumunod ka sa tao na gumagawa po ng kalukuhan? So this is the first question. The second question is, how have you learned contentment in your life? Nakaranas na po kayo na nakontento po kayo sa inyong buhay? No? Na kasi po yung contentment na tinatawag, it is everyday, kung ano lang po sabi ng Lord, kung ano lang yung ngayong araw ay makontento ka. And pangatlong question, how has God prospered your life? So open po natin ang ating mga microphone. So tatanong po ako sa inyo. Unang tanong, was there a time you followed frivolity? O sino po mag-volunteer? Praise the Lord. Sige po, Kuya Bon. Ayun, sige po. Opo, Kuya Bon, Opo, ito po sa akin kasi, sa buhay ko po, talagang dumating po sa buhay ko yun na talagang meron ako mga desisyon sa buhay ko na naagawa ko ng hindi tama sa Panginoon dahil sa unang-una, dahil din po siguro sa mga pinagdaanan kong hirap. Dahil po siguro sa mga pinagdaanan kong hirap, naroon po yung gusto kong sinasabi sa sarili ko na gusto ko nang umasenso rin ba para maatikim din ng kahit paano mapahinga yung katawan lupa, yung makasama naman yung pamilya na hindi malayo sa kanila. Kaya dumadating sa point na minsan nakapag-desisyon ako ng hindi maganda sa sarili ko, yung minsan nakakaisip akong sumugal, ganun. Siyempre nag-isip akong, ito isang tayaan lang, baka makachamba, ganun. Dinanas ko rin po kasi yung tumaya-taya sa mga lote-lottery nung pong nasa Pinas. Kaya ayun po yung desisyon ko na sa yung gusto mo bang yung gusto mo sa isang iglap, makaano agad ng kaginawan. Pero dumating po sa point na meron po akong dumaan sa wall ko na na salita ng Panginoon na dapat matuto tayong maghintay sa buhay natin kasi alam ng Panginoon yung panahon at kung alam niya kung kailan niya dapat ibigay yung ninanais mo sa buhay mo. Kaya ayun po yung nasi-share ko lang na hindi po talaga tayo dapat magmadali sa mga natin sa buhay natin kahit na medyo dumadaan tayo ng diayos, may dinadanas tayong maganda sa buhay natin. Matuto po tayo maghintay in the right time, sabi nga ng Panginoon. Lahat ng nais mo ipagkakaloob sa iyo, sabi ng Panginoon sa kanyang salita. Kaya ayun lang po yung masi-share ko. Talagang dumating po sa time ko yung ganun sa buhay.
Praise God. Praise God po, kuya. Yung tapikin mo yung katabi mo kasi magkatabi lang po kayo dyan. So, tapikin mo na siya. Yan. Opo. Kasi isa-isahin ko kayo. May tanong. Kuya, tanong ko yan, kung naka-house out. Yo, di ka Ang tanong dito, nakikita? sabi niya, nakaranas ka na ba, no, sa buhay mo na ikaw ay sumunod doon sa mga kalukuhan, ka mga baluktutan para lang guminhawa ang iyong buhay? Siguro nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon. Kasi noon talaga pero yung mga sugal na puso, pero hindi po ako wala po ako matandaan na ginawa ko na about sa gusto kong yumaman na hindi makontento. Opo. Praise God. Wala po Kuya Bon, ang ano ko lang. Ngayon, nung nakakilala ko sa Panginoon, yun, pinagkakatiwala ko na lahat sa Panginoon. Kasi marami siyang promises eh. Basta sumunod ka lang po sa Panginoon. Amen. Amen po. Oh, Kuya Leo, ikaw na yung next. Ay, Alam mo ha? Di ka pala Sa pwede akin po. magtago po dito? Nagro-roll call? siguro po, May- yung testimony ko lang po is yung Pasko po. Yung sa ano po ng naging anak ko po. Yung may bagay na tatanggalin talaga si Lord sa yun pag hindi tama. Tapos yung contentment naman doon is nagkaroon po ako ng business po, yung buy and sell po. Di po ako makontento noon. Yung nagbili ng mga unit hanggang sa kapag ipon ka ng malaki pero tinanggal din ng Lord kasi nakalimot ka na ano. Parang wala doon sa ginagawa mo yung presensya ng Lord. Tapos yung fulfillment na naramdaman ko lang doon is nung nagkaroon ako ng relationship kay Lord. Kasi pag meron kang Lord sa puso mo, pero meron ka Kristo sa puso mo, lahat ma-appreciate mo lahat ng bagay na nangyayari at natatanggap mo sa buhay mo. Yun lang po. Amen. Amen. Praise God. Si ate siguro, si ate Minilin. Praise the Lord. Ano ba, ate? Huwag ka po mag-alala, wala naman pong tama't maling sagot. Opo. Opo. Praise God. Tapos mag-sharing po. Sabihin mo lang ate kung okay ka po o ano po. Open mo na yung cam mo. Praise God. Okay na ate. Sige po. Sige po. Sa akin naman po nung nasasabi ko po na parang testimony ko na rin po nung hindi po ako nakontento nung nasa Qatar po ako kasi yun po ay 2 years po ako doon. Tapos sabi po ng amo ko, yun nga kasi namatay po yung kapatid ko, nag-suicide po kaya umuwi po ako. Tapos nung umuwi po ako, sabi po ng amo ko, bumalik ako, naka-re-entry po ako doon. Parang nanghangad pa po ako ng mas sabi ko mag-apply po ako sa iba, mas ibang lugar. Napunta po ako dito na parang mas mahirap po dito, na medyo nahihirapan po ako, hindi po tulad dun po sa amo ko sa Qatar. Na-realize ko po nung huli na sabi ko, inaanuhan po ako ni Lord, pinapaalala niya na dapat na kontento ako. Yun lang po. Praise the Lord po. Praise the Lord po sa buhay mo ate. Actually ate, hindi naman aksidente na napunta ka dito sa Saudi. Kasi po, sabi nga doon kanina, marami tayong plano. Pero yung plano ni Lord ay siya mag-prevail. Kaya po napunta ka dito, kaya naka-attend ka po ng Bible study. Kaya nandito po tayo sa Panginoon. Believe na si Lord yung gagawa po ng kaparaanan para po yung iyo pong buhay ay magkaroon po ng kaluwagan po at iyong trabaho po. Amen. Believe lang po at always pray po sa Panginoon. Praise God. Salamat po sa buhay mo ate. Siguro po tawagin po natin yung sa taas. Si Kuya Remark, nasa taas po siya ng kamera eh. Opo. Nagmamadali. Naka-open na po ba ako? Ayan, okay. Yeah. Opo. Para po I-next sa na natin si ate. siguro. Pagkatapos po si ate, pagkatapos mo si ate Wing na. Opo. Sige po, sige po.
Sabihin ko sana Dagdag si na lang Ate po Tal. siguro yung sa akin. Kasi para sa akin po, sa sarili ko po, meron po akong mga hiniling po sa buhay ko. Pagkatapos po nun, wala po akong Lord sa puso ko. Kaya po nagkaroon tayo ng mga business. Tapos walang prayer, walang read of Bible, wala pong mga ganyan. Kasi po nung nasa Dubai po ako, ganun po ako, naghangad po ako na mag-business pero wala po sa puso ko si Lord. Tas nung nandiyan na po yung business ko, sabihin ko po, nagbili ako ng maraming itik, maraming baboy, yung mga ganyan po. Tas wala po akong prayer. Puro lang po isip ko nun, puro kita pero wala po akong prayer. Pero po nung nalaman ko po noon na mali po pala. Kasi sabi nga po sa isang iglap nga po, kayang-kayang kuhanin ni Lord lahat-lahat. Isang sabihin po natin isang kurot lang, Ang iglap. mawawala po lahat. Totoo po pala 'yon. Ngayon nakilala ko na si Lord. Lagi na po ako pinagpe-pray ko kung tama po ba yung gagawin ko na to. Lagi na po dapat po nasa gitna po natin talaga si Lord. Parang kagaya na rin po ng sa aming mag-asawa, kailangan po talaga meron kayong love triangle. Lagi pong nasa front po si Lord. Yun lang po. Amen. Amen. Praise the Lord po sa buhay mo po, kuya. Next po, si Ate Weng. Kanina pa po siya eh. Ate Tala, tawag ka po ni Kuya Bun. Hindi, ikaw muna. Ay, Ate, nagtuturo ka. Ako naman po, sa biyaya ng Panginoon, talagang sa pamilya po namin masimbahin po kami. Pero yun nga, yung sinasabi talaga, ang kahirapan minsan talagang nagiging daan ng hindi naman ganong karumal-dumal yung ginawa ko. Alam mo po yung pag-estudyante ka po, kasi ang baon ko po is pamasahe lang po talaga, wala po akong perang pang-resist. Palibhasa po kasi ligawin. So hindi naman po ako nakikipag-boyfriend. Syempre ihahatid ka po, ililibre ka ng sakay. Oh. Ang kaso minsan, alam niyo yung dumaan ako sa punto na yung gutom camera ka mo. na gutom ka Ate na Weng. tapos ano, Ate Weng, ayun, yung camera. hindi ako nakakapagbayad ng pamasahe po. So yun lang naman po, pero praise God, sa biyaya ng Panginoon, pag hindi man ako born again noon, thanks God kasi lahat ng lahat ng ginagawa ko, ipinagpre-pray ko po talaga. Kaya thanks God, at least hindi ko naranasan yung kagaya ng ibang mga teenagers na kung ano mga pinagagagawa. Kaya thankful ako talaga kay Lord. Ganun lang po yung kalokohan ko po. Amen. Kuya Romar. Mario. Romar. Mario pala. Kuya Kuya Mario. Mario. Yung sa yung tanong, yung pinapalo yung mga kalokohan. Dito din, dito sa akin naman, dati, kalokohan talaga ng yung mga sin, mga pagmumura, ganyan. Tapos dari-sari yung sugal, talagang nagsusubad na ko, mga ganyan. Sa waiting. Tumama lang sa waiting. Tumama sa waiting one time. Pero doon nung meron ng word of God, talagang tatanggalin ni Lord yung mga ganyan mga sugal. Saka isa din yung pagpalo sa mga kalukuhan sa Facebook. Daming kalukuhan, di ba? Number 1, isa din yung games na Mobile Legends. Isa din yun na pinanggal ko talaga kasi pag nanonood ka, may pagmumura doon eh. Andun yung scene. Tapos pagdating sa games, nakalagay yung Lord na sa games na na pinag-aagawan. Naglalaro din kasi ako noon, tapos yung mga hero nila, mga demonyo talaga. Pero doon pa lang, andun eh. Andun yung hindi kalugod-lugod sa Diyos sa games na yun. Kaya ako, tinanggal ko lahat ng games na yan. Tinanggal ko lahat.
yun din yung ano sa akin ni Lord. Tapos ano naman, contentment, kontento naman ako sa buhay ko na ano, masaya ako kahit na ano, simpleng buhay lang. Yun lang yung pinagpipili ko lang maging malusog yung mga mag-ina ko. Si Lord na yung sa kanya si Lord lang yung ano ko kakampi ko. Siya lang yung sandalan ko sa bawat araw. Ayun lang po. Glory to God. Amen. May mic. Sige na transport. Hello po. Magandang gabi po sa lahat. Yung sa akin naman po yung mga nagawa ko nung dati dito sa trabaho. Dati noon, yung desire ko, kanya napunta ako dito sa abroad. Nag-desire ako na dumaming pera. Pero dumating din sa time na sa kaka-desire ko sa pera, minsan yung dito nga sa trabaho namin, dati noon, hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. Sa sobrang kuha sa pera, minsan hindi ko na nire-resibuhan dito sa trabaho namin. Nakaipon nga noon, pero tinanggal din talaga ni Lord. Yung mga paggaling talaga sa masama, yung mga bagay na ginagawa mo, hindi nakakabuti sa tao. Talagang walang mangyayari. Minsan may dumating sa punto na nawalan na ako ng pag-asa, pero andyan pa rin yung Lord. Basta't maging kontento kung ano meron. Huwag nang maghangad pa ng kung ano pa. Yun. Praise God po. Ate Tala. Oh, nag-stock up si Ate Cristala. Stock up ba siya? Taka po. O si Kuya Arlan na lang. Wala si Ate Tala. Opo, Kuya Arlan. Nasyak yata siya talo. O Kuya Arlan, ikaw, nag-stop na rin si Kuya Arlan yata. Hello? Hello? Kuya Arlan? Naku, Kuya Arlan. Unmute Nawala, po. Unmute mo, Kuya Arlan. Unmute mo, unmute. ayan yan. Mute. Ask to unmute. Oh. Yan. Ayan. Yeah. Praise God po. Salamat po sa pagkakataon nito. Ako rin po dati, wala pa ako sa Panginoon. Naghangat po din ako talaga na sobrang pera. Mula nung nagsimula ako na mag-abroad. Sobra yung binigay niya sa akin. Hindi naman ako nagbabalik. Minsan hindi ako dumalo ng Bible study o matin man lang ng pagsamba. Marami siyang kinuha sa akin na pinanggising para imulat sa akin na ang pera nawawala, pero ang salita ng Diyos ay hindi nawawala kailanman. So, marami akong nagawang pagkakamali nagawa, pero tinutuwid ako ng Panginoon. Although yung mga nagawa ko man na pagkakamali niyan, meron mo hindi ko man sinasadya o na ginawa. Tanging ang Panginoon lang nagbigay sa akin ng kaluwalhatian na baguhin itong lahat. Kasi siguro ang gusto ng Panginoon, maranasan ko ang lahat na ganito para imulat sa akin na nagkakamali ako sa aking mga ginagawa. Gahangat ako ng ng sobra-sobra. Kaya nga, makaka-relate sa tuwing Bible study tayo, sa tuwing umatin ako sa pagsamba natin, nabe-bless ako kasi although marami akong nagawang kasalanan, yung paghangat ko dati,
pag nakakarinig ako ng salita ng Diyos, binubuhay niya yung, may pag-asa pa pala ako. Ganun. Kumbaga nagkakaroon ako ng inspirasyon. Although minsan nanghihina dahil hindi maiwasan yung maisip mo kung bakit mo nagawa yung isang bagay na hindi mo naman ito kagustuhan. Pero sabi nga ni God, pag ituwid mo sa pagkakamali mo, nariyan siya lagi na tanggahandas niya at tanggapin tayo. Kaya nung pagkakataon na marami na siyang kinuha sa akin, doon ko napaisip na kailangan ko na rin talagang maglingkod sa kanya kasi ginigising niya ako, matagal niya na akong kinakatok, pero hindi ko lang siya pinagbubuksan. Sa ngayon, kasi nakikinig na ako, nagkakaroon man ako ng problema, pero nagiging lakas ko naman yung salita ng Diyos. Diba? Lagi akong binabato ngayon ng maraming problema sa ngayon, pero umulan man ng sobrang problema, ginagawa kong payong yung salita ng Diyos. Lalo na kapag ganitong nag-Bible study tayo o kaya nasa church tayo, halos ayaw ko na umuwi. Kasi nagkakaroon ako ng saya, kapayapaan sa buhay ko. Although maraming problema na dumarating, masaya pa rin ako kasi tinutulungan ako ng Panginoon na paano ko harapin. Sabi niya nga sa akin na hanggat nagtitiwala ako sa Panginoon, hindi niya ako pababayaan. Kaya nga sa salita niya ako kumakapit niyo. So, nawala sa akin yung paghangad ng mga kayamanan sa ngayon. Kumbaga, yung pagnanasa ko dati sa mga salapi, pagnanasa ko sa mga sobrang karanyaan, binigay niya sa akin yung kapayapaan, katahimikan. Although, sabi ko, tama na kung anong mayroon na binigay niya sa akin. Hindi ko na kailangan pa sobrahan kasi hindi ko naman ito madadala. Kaya nga, nakukonsensya ako sa tuwing sinasabi natin na naririnig ko sa pangangaral nyo sa amin na kailangan natin talagang maging tapat. Minsan ako, sa totoo lang, minsan pagka inaantok ako, nawawala rin ako talaga sa pagkikinig. Kaya nga sabi ko, dinadaya ko na naman ang sarili ko. Kaya pagka nararamdaman ko na ako ng ganon, nananalangin na naman ako, tapos pinipilit kong ituwid na naman yung sarili ko. Sabi ko, hindi ako dapat patalo. Pero papasalamat ako dahil ito, nagsimula na naman tayo ng Bible study. Lalo akong nagiging inspirado na makinig lagi. Kasi gusto ko pang matuto ng marami kasi marami pa rin akong gustong malaman, marami pa akong gustong tuklasin sa buhay. Yun lang po, salamat. Amen. Praise the Lord po sa buhay mo po, kuya. Malalim talaga yung kinagugutan. So ramdam, ay iwan ko kung si Pastor ramdam niya po. Ako po ramdam ko po yung lalim po ng ano mo po, talagang grabe yung kinagugutan po ng mga ano mo po, yung mga word mo po, kuya. Praise the Lord po. Meron pala po tayo na si Ate Irene. Ano ba to? Ate Irene, are you there? Pwede ka po ba? Kung hindi pwede po, ayun, si Ate Irene nagbukas. Ate, pwede ka po? Ako ng plato. Kasi katatapos lang namin maingay ko yung background ko. Okay lang, ate. Maingay po kasi. Sige. Ay, okay lang po na maingay. Okay lang po. Hugas kasi ako kami ng kasama ko. Yung sa akin naman po, siguro marami rin po yung nakapakinig ng testimony ko po about sa buhay ko nung one time na nag-testimony po ako sa church. Ganun po kalalim at kung iba-iba po siguro yung naging testimony ko na yon. Baka kung yung iba po hindi nila kayang lagpasan yung mga bagay na nangyari po sa atin. About naman po sa contentment po,
sa paglapit ko pala sa Diyos, hindi ko pala pag yung lalapit ka mabilis lang kasi maraming hadlang talaga, parang susubukin ka talaga kahit lumapit ka na, magpakumbaba ka, lahat gagawin mo. Pero may mga pagsubok talaga dahil doon ka magiging buo, katulad po ng noon minsan nasasabi ko, minsan nagtatanong ko, sabi ko, Lord, bakit nung namumuhay ako sa mundo na hindi maganda, parang mabait ako, masasabi ko sa sarili ko, mabait akong tao, mapagbigay ako, gano'n, yung madali akong hingan ng tulong, yung ang gaan ng kamay ko, gano'n na, magbigay na, hindi ko ba iniisip na yung pala naabuso nila ako na mga gano'n. Bakit ngayon sabi ko na yung naririnig ko yung mga salita mo, lumalapit ako sa iyo, bakit parang namumulat ako na yung mga ginagawa sa akin ng tao na naabuso nila ako, na hindi maganda. Minsan ako rin ang nakakasagot sa mga tanong ko kasi yung pala yung dahilan na kung lalapit ka sa kanya, hindi ka basta-basta makakalapit ng diretsyo dahil may mga blockages pala tayo sa buhay ng katulad sa akin na gano'n na. Ako rin ang sumasagot sa tanong ko na yung bagay pala ngayon na sabi ko, kailangang malinawan ka, yung puso mo talaga maging buo para sa kanya, gano'n na. Na basta paglapit mo talagang totoo ka, gano'n. Dahil yung bagay na tinatanong ko sa kanya, bakit ngayon Lord na lumalapit ako sa iyo? Parang namumulat ako sa mga bagay na, bakit ganon sila, bakit ganon? Dahil ikaw rin pala makakasagot noon na yun ang rason na kailangan tanggalin mo sa buhay mo, na maging kuwang ka pa rin, maging ano pa rin ba ako, maging tawag doon, maging totoo yung paglapit ko sa kanya na yung rason na yung ba, ganon. Kaya yun minsan sa contentment sa buhay, maraming din akong na dati ganito lang Lord, ganito lang ang gusto ko, bakit ganon na? Parang tapos minsan sasagutin ko na naman. May mga nababasa ako na mga words of God, may mga naririnig ako. Minsan sinasabi ko sa dasal ko, pwede mo bang sagutin yung ganito kung bakit ganito? Tapos yung nalilinawan ba yung isip ko? Hindi na katulad no na wala talaga siya sa buhay ko na hindi ka makapag-isip ng tama pag wala kang hindi ka lumalapit sa Diyos pala. Iba yung may Diyos ka sa buhay mo, iba rin pala yung wala. Kasi napansin ko din naman, mas matibay yung isip mo at puso mo pag may Diyos ka palang pinangahawa, yung kinakapitan. Yun ang nakuha ko, katulad ng nagdaranas ako ng sobrang pagsubok sa Pinas, ang dami kong pinagdaanan. Tapos, iba yung damdamin mo ba? Iba yung damdamin mo na iiyak ka na wala kang Diyos, walang tumutulong sa'yo. Lahat. Iba yung marami kang problema na umiiyak ka na alam mong nakikinig siya. Mararamdaman mo sa puso mo yung kaibahan ng lumalapit ka sa kanya na kahit walang taong makinig sa'yo, wala kang malapitan, basta kahit di mo siya nakikita, nagdadasal lang ako, iiyak ako. Pagkatas ko magdasal, naiyak ako. Parang iba yung ginhawa na mararamdaman mo, yung kaibahan. Yun pala yung kaibahan nun. Kaya papasalamat ako sa Diyos. Kasi dito sa lugar na pinagbabawal siya, katulad nga ng sinabi ko noon, dito ko siya mas tuluyang nakilala. Yan po. Amen. Amen po ate. Praise the Lord po. Salamat po sa buhay mo. Palakpakan po natin ang Lord. Ate Cristala. Meron pa ba? Meron pa ba? Sino pa hindi ko natawag? Si Ate Tala at si Kuya George. Opo. Ate Tala. Akala ko hindi na ako magsasalita. Okay po. Okay na po. So, ang ganda ng topic ngayon, no, about prosperity. Naalala ko yung isang verse na nabasa ko dati. Parang 1 Timothy 16 ata yun. 6:10.
Sabi niya yun, for the love of money is the root of evil. So talaga, yung pera po talaga, ang kakasangkapanin ng kaaway para hindi tayo patuloy na makapaglingkod sa ating Panginoon. Ako po, nangyari din po sa akin na talagang dahil eager ako na magkaroon ng pera, I choose not to attend churches. Mas gusto ko na lang mag-overtime. Tapos mas gusto ko na lang na sabi ko kasi kapag nag-church ako wala naman ako makukuhang pera, di mag-overtime na lang ako. May mapapakinabangan pa ako. And then nung unti-unti nang uma-attend ako, nang lumalalim na ako na pina-realize din sa akin ni Lord yung Malakay 3:10 nga na yung sa tithes natin na dapat pala para pagbuksan ka pag magbuhos yung pagpapala sa iyo ng Lord, kailangan ibigay mo rin yung tithes mo. And then yun yung time na pag lumalalim ka sa Lord, nare-realize mo yung mga mistakes mo, nare-realize mo yung mga plans na hindi pala para sa iyo. And I'm so thankful and grateful sa Lord kasi patuloy niya tayong binibigyan ng wisdom, ng knowledge para hindi tayo mawala sa kanya, para magpatuloy tayo kahit anong hirap, kahit anong problema na pinagdadaanan natin. Nandiyan ang Lord para tulungan tayo. Ako, testimony ko po, na-testify ko na po ito. Yung mama ko, di ba nakaraan, na hospital po siya. And talagang, ang laki po talaga ng bills namin. Parang 24,000 pesos po siya. And napadala ko na po yung first salary ko. Iniisip ko, sabi ko, saan magbibiling na? Sabi ko, ay, billing na. Tapos, nandun na sila ate nandun na si ate, nagpapakompute na siya. Sabi ng kapatid ko, si Tim Paul, sabi niya, ay ate, walang babayaran yan. And ako din, sinigundahan ko, I declare, sabi ko, walang babayaran yan. And praise the Lord po talaga, paglabas po ng billing, yung 24,000, wala po talaga kaming binayaran. Why? Mayroon pong anonymous person na nagbayad po doon sa bill ng nanay ko. And sabi ko, ay Lord, napakabuti mo kasi yung favor na ibinibigay mo kapag naging tapat ka pala sa kanya sa pagbibigay at nagpapatuloy ka sa kanya, siya rin yung tutulong sa iyo, and it gives you contentment kasi kahit na anong pagdaanan mo. Si Ate Erin, di ba tayo kapag may problema tayo, umiiyak talaga tayo umiiyak po talaga tayo, but after that, pag nagpray ka na sa Lord, nandun yung comfort, nandun yung contentment na whatever happens, the Lord will be with you. The Lord will never leave you nor forsake you. Kaya sabi nga, ipagkatiwala natin, and yun, Proverbs 3:5-6, Jeremiah 29:11, nandun talaga lahat yung mga promises ng Lord. Tama si Kuya Bon, dapat panghawakan natin, i-declare natin yung mga promises niya, and magmamanifest po talaga yun sa buhay natin. Yun lang po. God bless. Amen. Kuya George, nandiyan ka po ba? Hello? Wala po. Nagtatrabaho po siguro si Kuya George. Praise the Lord po. Andiyan naman po si Pastor, nakikinig po sa atin. Si Kuya George. Wala po si Kuya George. Praise the Lord po sa buhay niyo po mga kapatid. Pastor po, hindi po magpapatotoo. Mahaba magpatotoo yan, ate. Baka naumay na kayo sa patotoo ko. Mahaba po yan. Kasi naranasan niyo po ito lahat. Lang. Sige po, Pas. At the age of 18, naranasan ko na yung verse natin kanina dyan, no? Hebrews 13 verse 5. Yung wag kayong magmukhang salapi sapagkat hindi ko kayo pababayaan ni iwanan. At the age of 17, 18 years old, naranasan ko na may negosyo doon. So, hindi ako kontento sa pagkakang ko na negosyo lang na ganun lang. So, naghangad ako talaga na gusto ko mayaman kasi sabi ko nga, naging amo ko nga si Luciutan. Parang naging inspirasyon ko si Luciutan. Parang gusto ko maging ganun kay Luciutan pareha. taas ng lipad, no? Luciutan Junior. Ako ni Luciutan noon, boy ako ni Luciutan noon at age 17, 18, nung college ako. So, nangyayari noon, yun nga, sa madaling salita, marami akong bagay na gustong gawin sa buhay ko.
nag-aaral, tapos nagninegosyo. Tapos may negosyo na nga ako, gusto ko pa magkaroon ng isa. So nagkaroon na nga, marami pa, buy and sell, lahat. Marami kayong kaibigan. Sa madaling salita, hindi ako naging kontento sa mga bagay nun kasi gusto ko nga maabot yung ganun. Kaya lang, at the end of the day, talagang lumagapak ako. Lumagapak ako, nawala lahat sa akin, lahat yung mga naipundar. Yung pala, yun yung panahon na tatawagin ako ng Lord, papunta na ng Saudi. Isang kong customer na sabi niya gusto mo mag-Saudi, sabi niya gano'n. Gusto ko mag-Saudi kaso wala na talaga akong pera. Sabi niya walang problema, sagot ng amo mo lahat. Pwede sabi ko, sige, mag-abroad ako kaso wala akong experience. Ako na bahala sa'yo, wala kang experience, ako yung bahala. Pagdating dito, talagang nangangapa ako. Iyak ako, ganito, ganyan. Tapos dumating sa panahon na sabi ko, talagang tinanong ko si Lord. Sabi ko, oh Lord, bakit mo ako pinabayaan sa ganitong sitwasyon na nararanasan ko? Umiyak ako talaga, sinisi ko. Dumating pa sa punto, parang gusto ko murahin ng Diyos eh. Kaso, yung pala yung time na talagang, ako yung pang pigang-piga na ako. Nawala na akong matakbuhan, kundi yun na yung pagtawag mo sa Diyos. So sa madaling salita, nakakilala dito, meron akong kaibigan na nagtiyaga sa akin, dadalhin sa Panginoon. Sa madaling salita, dinala ako sa gawain. Pagpasok ko sa gawain nila, agulgul ako. Ramdam ko yung presence ng Lord na ito na yun, tinawag ka niya. Tapos dito ako nagpatuloy sa Saudi. Kaso mailap pa rin ako nung nag-Saudi ako. Marami pa rin mga pagsubok, marami pa rin mga temptation na hindi ko pa rin nakayanan na talagang i-give in ko pa yung mga bagay na ginagawa ko dati. Sa madaling salita, yun nga, si Kuya Hila naging paraan, naging way para magtuloy ako. So, salamat sa Diyos dahil hanggang ngayon, yun nga po. Ang pwede po natin lesson doon yung sabi nga natin na yung prosperity na hinahangad po natin is our own way, hindi God's way. Kaya kung sa sarili mong manangan ka sa sarili mong kakayanan, kaparaanan, at the end of the day, hindi ka rin pagpapalain ng Lord kasi hindi God's way. Kahit gaano man sabi nga ng salita ng Diyos, makamtan mo man, or what the profit of a man if he gains the whole world but he loses his own soul? What can exchange of his life? Diba? So, wala din. Mayaman ka nga, wala ka namang relasyon sa Panginoon. Walang saysayang mabuhay nang wala sa Panginoon. Oo, lalim. Para May pinag-uugutan po. Tingnan niyo po wala yung na, tapos lalim. na yan. Oo, tingnan niyo po yung lalim Glory ng to God. testimony po ni Pastor. Praise God. Praise God. Yun lang. At yun yung sabi ko, lahat po ng mga napandar ko dahil galit na yung nanay ko sa akin, hindi ko na siya nire-respeto. Hindi ko na hiningi yung kanyang consent, ang kanyang advices. It's my own way. Kasi kaya ko naman eh. Sabi ko, kung kaya ko nakapagtayo ng sinegosyo, bakit hindi? So, nakayanan ko naman. Kanya lang talagang dumaan ako sa matinding paghihirap at nawala lahat. So yung meron akong tauhan, isa, hanggang ngayon hindi ko pa nabayaran, ewan ko na. Kaya naalala ko kanina, sabi sino may mga utang dito hindi ba nagbabayad? So Tagal na yun, 2000. Pastor. So Wala alam na, mo di ko na po. makita. Nasaan na ba yun? 2,000 Pastor, pesos so ang alam utang mo ko na sa po kanya. yun. Yes po. Ayun. Praise God po. Makita ko siya, bayaran ko siya 2,000 pesos. God bless po yan. Praise the Lord po, praise the Lord. So napakasarap po talaga no na sa Panginoon no. Naranasan po talaga natin po na nagfa-follow po tayo doon sa mga worldly things. Ako din po naranasan ko din po nag-follow sa worldly things. Although nagsasabong, tumataya sa luto, tumataya po sa yung tinatawag naming waiting na marami pong tapos siyempre dahil po nga sa hirap no. Wala ka na makain. Kami po nakaranas din po galing po sa tawag dito yung parang basura na, yung parang pangbaboy na pagkain ay kinukuha po namin, binibilad po namin sa
binibilad po ng tatay ko doon sa yung mga kanin para po lutuin para may makain po. Sa sobrang hirap. No, naranasan din po ito. Pero napapasalamat ako sa Diyos, sa akin din po dahil yung binigay po ng Diyos na contentment sa buhay. May mga dreams and plan po ako, pero nilalagay ko po ito sa Diyos, niluluhod ko po ito lagi. At nagpipray po talaga ako lagi. At ito po binigay ng Lord. No? Lahat ng mga dreams and plan ko ay binigay po ng Lord. At papasalamat po ako sa Diyos dahil sa Kanya po galing po lahat. Sabi doon sa James 1:17, sabi niya, every good and perfect gifts is come from above, the Father of lights, who does not change like shifting shadow. So tandaan po natin yon, lahat ng gift po, lahat ng mga bagay ay galing po talaga sa ating Diyos na buhay. So yung natutunan po natin, nagpapasalamat po ako sa bawat testimony po ng bawat isa na tingnan po natin yung financial condition po natin sa buhay po natin. No? At yung mga bakit tayo ay hindi ganoon ng prosperity po sa atin at only tingnan po natin kung paano natin po ilalaan po yung finances natin. Kasi kasama dapat natin sa finances yung ating Diyos na buhay. Kasi siya po yung source ng lahat. So isama po natin siya sa mga plano po natin. Kung may mga bagay na ginawa po tayo na hindi po maganda, dapat i-repent po natin yun at maging lesson learned na po sa atin, sa daily life po natin, na gawin po natin yung mga bagay according to the Word of God. So sabi dito sa scripture memory verse natin, yung Proverbs 28 verse 20, sabi niya, a faithful man will bound with blessings. Yung tapat daw na tao, talagang yung blessing po sa kanya ay nararap po yung blessing sa kanya. Kung saan man siya magpunta, yung mga blessing po nandiyan po sa kanya. Amen po. Praise the Lord. At dito po mag-i-end po yung ating pong topic about God's prosperity. Sa next Saturday, ganoon naman po, mas grabe po itong tawag dito yung next topic po natin dahil each one bring one po ito. So, praise the Lord. So, next Saturday. At salamat po sa buhay niyo po, sa bawat isa. At tayo po ay dadako po sa ating closing prayer. Magko-close po tayo. At kung gusto niyo po mong mag-share, mamaya po after closing ay tawag tayo, chatting. So tayo po ay magko-close po sa ating pong Bible study. Praise the Lord. At nakadalawang oras yata tayo. No? Praise God. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Praise God. Yes, hallelujah, Heavenly Father. Kami po ay nagpapasalamat po sa iyo, Father God. Ang lahat ng bagay ay nasa sa iyo, Panginoon. Marami po kaming naranasan, Lord, sa buhay po namin. Marami din po kami pagkukulang sa iyo, Panginoon. Hindi ka namin sinasangguni sa mga bagay noong hindi po kami nakakilala po sa iyo. At marami pong pinaranas, marami ka pong pinaranas po sa amin. But we thank you, Father God, dahil po sa buhay po namin, natagpuan ka po namin, or rather, kami po ay chinos nyo po, Panginoon, para matagpuan ka po. Ni-reveal mo po or in-unveil mo po yung sarili mo po sa amin para po kami manampalataya po sa iyo at maniwala po sa iyo na kaya mong gawin lahat na ito, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Kaya po yung dalangin po namin sa bawat isa na magpatuloy, Lord, sa ganitong gawain, dahil ito po ay nagpo-prosper din po ng aming pananampalataya po sa iyo. Ito po ay nagbibigay din po ng boasting sa aming pong pananampalataya po sa iyo. Hinihingi po namin ng bawat kapatid, Panginoon, lukuban mo po sila ng iyong mapulang dugo, proteksyonan mo po sila, even sa kanilang mga trabaho, bigyan mo po sila ng kaluwagan, bigyan mo po sila ng peace of mind, at bigyan mo po sila ng blessing from the top of their head to the soles of their feet. Even, Lord, hiningi po namin yung total protection doon po sa kanilang mga pamilya, kanilang mga anak, Panginoon. Ilayo mo po sila lahat sa lahat ng mga calamity, mga disaster, sa mga accident or incident o sa masasama po, Panginoon. We pray na ilayo mo din po sila sa evil one. We apply the blood of Jesus over their life and even their finances, Panginoon, and over their dreams and plans, Panginoon. Alam po namin na ikaw po yung nagtakda po ng panahon at ikaw po yung tutupad po nito sa lahat po ng kahilingan po ng iyong anak. Salamat po, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon, at sa paghiwa-hiwalay po namin dito, Lord, sa online na ito sa Zoom.
ay iparanas mo po ang kagalakan continually po sa bawat isa, Panginoon, na magpatuloy, magbasa po kami ng Bible, mag-meditate po kami ng iyong salita, mag-worship po kami sa secret place, sa room po, Panginoon namin, ay dito po kami mag-start hanggang po sa Friday na naman po na magkita-kita po kami sa church, na Thursday na kami po, Panginoon, magkaroon po ng kagalakan po sa iyong presensya. Pagpalain mo din po ang aming pastor, and even ang lahat po, Panginoon, ng kanyang pamilya. We pray na i-boss mo po siya po, Panginoon, ng iyong pong kapangyarihan at lumagana po ang iyong mga salita. Gamitin mo siya according to your will and according to your purpose, O God, at even sa aming bawat buhay po ng bawat isa, Panginoon. As we support, O God, your ministry and the leadership of Jesus is Lord sa buhay po ng aming pastor, even sa dito po sa Katif at sa kabuuan po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We lift up your name, we honor you, we give you thanks in Jesus' name. Amen and amen and amen.